Praise the Lord. Tayo mga kapatid ay papatuloy sa ating pag-aaral. Whatever things is happening or whatever thing is happening, ay magpapatuloy po tayo sa ating pong pakikinig sa salita ng Panginoon, pag-aaral, dahil kahit anuman po yung mga nangyayari sa ating paligid, hindi mo nahadlangan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Let's pray mga kapatid. Hallelujah, O God. We worship and glorify your name, Father, the Maker of heaven and earth. We thank you so much, God, for gathering us together, Lord, sa gabi ito. Langin po namin naman ang inyong mga salita ay tunay, O Diyos, na mangusap sa bawat isa sa amin, O Lord God. May you continue, Panginoon, to use your servant as a channel of your blessing, Panginoon, to these people, Panginoon, na tunay nga po uhaw at gutom, O Diyos, sa inyo po mga salita, O Lord God. Thank you so much, Lord. May you continue, Panginoon, to cover us by the power of the Holy Spirit, Panginoon, at mag-work sa amin po mga buhay so that, Lord God, we will be renewed, O Lord, at patuloy na kayo, O Diyos, ang tunay, O God, na magbibigay sa amin ng kaunawaan sa inyong pong salita. Thank you. Thank you for your goodness and your faithfulness sa amin, O God. Kung aming dalangin, in Jesus' name. Amen. So, kumusta kayo? Isang linggo namin kayong hindi nakita. 4 lang kami dito. At first time na experience ni Sister Magdalena ang tumakbo sa shelter. Kahit si Pau. Kasi, di ba, may shelter sila sa loob ng bahay nila. So, si Magdalena hindi siya tumatakbo kasi wala silang shelter. So, it's not because nasa shelter siya, kundi wala silang shelter kaya hindi siya tumatakbo. Pero, talagang ang Diyos po natin, ang ating refuge, no? Siya po yung nagko-comfort sa atin sa lahat ng panahon po ng ating pong buhay. While God is giving us life, He will always sustain us hope. Hindi po yan magkukulang sa atin. So may mga panahon na parang maubusan ka na ng lakas sa katatakbo. At nakaka-stress talaga, di ba ba, when you see na yung mga building ay bumubuo. Tapos sabi, ceasefire na, tapos biglang nag-alarm ng sunod-sunod, hindi ka na nakalabas sa shelter. At talagang nakakakaba yun, especially to those people na wala po silang shelter or yung tinatawag nilang shelter ay hindi talaga secured, hindi talaga sigurado. So, mangangamba ka at you will only pray na hindi yun tumama doon. At nakita po natin ng mga kapatid as testimony na there are places na nasa shelter po sila pero tinamaan pa rin sila direct hit at talagang bumaon po yung missile sa kanila pong shelter. And sa ating mga kapatid na binibigyan ng Diyos ng buhay, dapat nakikita po natin yon at dapat hindi natin sinasayang ang pagkakataon. Kung bakit? Tayo mananampalataya, we know that we have hope. We know na after we die, after this physical body sleeps, if our physical body dies, we have eternity. No? At ang mga mananampalataya, we have the eternal life. Pero, are we not really aiming for the reward of God na ibibigay kung talagang tayo ay magsisikap? So, dapat hindi po tayo tatamad-tamad. Sa mga panahon na binibigyan niya po tayo ng panibagong mga oras at panahon sa ating buhay, dapat hindi po tayo tamarin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Actually, when we serve God, tayo po ang nagbe-benefit nun.
Hindi po talaga ang Lord ang nagbe-benefit. Napakabuti lang ng Panginoon because as we serve Him, nakikita natin yung importansya ng Diyos na makakagawa ng mga makapangyarihang bagay na imposibleng gawin ng kagaya natin. And as we serve the Lord, as we know God much deeper, mas lalo po tayong nagdidepende sa Kanya. So, salamat sa Panginoon because there are times na kagaya ng mga nangyari, ng war, na hopeless tayo. Kumbaga, may mga nagsasabi na nasa hukay na yung kanilang kaliwang yung isang paa, or nagsasabi na mga 50-50 ang kanilang kalagayan. No? So, totoo naman yun. Kasi kung talsikan ka lang nung yung sharpnel, patay ka na kagad. No? Just imagine ilang tonelada ang laman ng isang bomba. Ang sinasabi nilang mas maliit ay 500 kilos na bomba. Maliit na yon, 500 kilo na bomba. Yung 1 kilo lang, pag pumutok yun, marami nang mangyayari. How much more yung 500? Or 1,000 tons ang lalaki. No? Sabi nga ng Ivy, totoo ba ito na may mga ganito talagang bomba na malalaki, mahahaba? Sabi ko, totoo yun. Sabi niyo, hindi pala yun yung pang fake news. Hindi siya fake news. Sabi ko, totoo yan. At mayroon na silang mga pinadalang ganyan sa Israel. And one of the miracle that we have seen, mga kapatid, yung interceptor ng Israel, which is the Iron Dome, may maliliit siyang bala. Diba? I-compare mo doon sa mga missile na malalaki. Ang bala nun ay, pag makita mo yung mga Israeli na mga kabataan, mga sundalo, hanggang bewang nila. So, mga ilang, mga siguro 1 metro at kalahati or 1 metro. Pero imagine niyo mga kapatid, na i-intercept niya yung mga malalaking missile. It is a miracle that comes from the Lord. No? So, sa mga maliliit na bagay, sa mga weaknesses na mayroon tayo, nakikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. So, let's read ito pong ating pag-aaralan sa gabi dito. Sa Mark chapter 11, verses 27 to 33. Sabi po dito, makibasa po kayo sa akin. They arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority to do this? Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things. John's baptism, was it from heaven or from men? Tell me. They discussed this among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say from men, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. So, ang title po mga kapatid ng ating pag-aaralan ay Authority, where has it came from? So, saan ba nanggagaling yung authority na kina-question dito ng mga Pariseo na nagpo-question sa Panginoong Jesus ng authority. So mga kapatid, kung for example, ikaw po ang may-ari ng bahay, no? Ikaw ang nagpatayo sa iyo lahat. Pero yung mga nakatira sa bahay mo ay yung pamilya mo, kasi nandito ka sa Israel, yung pamilya mo yung nakatira sa bahay mo, at hindi ka pa nakikita ng mga, for example, marami kayong katulong. Hindi ka nila masyadong kilala. When you arrive dun sa bahay nila, pwede kang tanungin, sino po kayo? No? Bakit po kayo
nagtitingin, bakit po kayo may susi? Di ba? Ano yung authority nyo to enter this house? So you can say, ako ang nagpatay ng bahay na to. Kaya, umalis kang lahat. Joke lang. You can say, no, na ako ang may-ari ng bahay na to. At magagawa mo yung gusto mo dun sa bahay na yon because you have authority dahil iyo yun. So, the Lord Jesus was questioned by this question na madalas tayong tinatanong. Di po ba? Tayo din mga kapatid, nakaka-experience tayo niyan. Especially kung tayo po ay naggagaling-galingan. Sabihin, anong authority mo na pagsabihin na? Di ba minsan? So yung authority na kina-question madalas sa atin, kina-question ito kung mayroon tayong, for example, doon sa tao na pagsasabihan natin, kung mayroon po tayong karapatan talaga na pagsabihan siya. For example, nanay tayo ng mga anak na yon, ng mga batang yon, no? So you have the authority to tell or to discipline the child kasi anak mo siya. Pero di ba yung mga bata, pagkapagsabihan sila ng iba, sasabihin nila, anong pagkarapatan mo? Ay, hindi naman kita ina. Hindi kita nanay. Hindi ka dapat yung magsasabi sa akin. They know, no? They are demanding. Yung pong authority is supposed to be from the people na mayroon talagang connection or relationship. So tayo mga kapatid, kung sa labas tayo pagsasabihan ng mga personal nating buhay, pwede natin sabihin, anong karapatan mong pagsabihan ako niyan? Kilala mo ba ako? Ganun yung mga kasagutan natin. So let's go to the Lord Jesus. Dito po sa mga questions na tinanong nitong mga Pariseo. Ulitin po natin yung pagbabasa ng verse 27 to 28. Sabi dito, they arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him. By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority to do this? So, dalawang question. Anong karapatan mo at sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Jesus knew His authority. No? Ano po bang tinatanong nila dito? Bakit nila biglang tinanong si Jesus? Si Jesus lang naman, as we read this verse, ay makikita po natin na sabi dito, Jesus was walking in the temple courts. So yung temple courts, mga kapatid, ay malaking area yon. Yun ang pinakamalaking area sa loob ng templo. Yung pinakalabas ng building. No? So yun yung temple courts, nandun yung mga yung mga tao na inihahanda nila yung sarili nila para pumasok doon sa loob ng holy place, no? Nandun din, makikita mo yung every kind of people doon. No, yung pong mga naghahanda ng kanilang offering. Kaya dito ni Jesus nakita, yung pong pag-offer, ay yung pong pamimili ng mga tao, ng mga ina-offer nila, yung mga nagbebenta ng mga offering, yung mga money changers doon. At just imagine mga kapatid, marami pong klaseng hayop doon, may mga ibon, no, may mga ibon kasi kung mahirap ka, ibon yung pwede mong mabili. So the Lord gave them that command na kung ikaw ay mahirap, pwede ka nang mag-offer ng ibon. No? So imagine mo, Pesach to, maraming tao sa Jerusalem dahil ilang araw na lang bago po yung araw ng Passover mismo na kung saan sineselebrate nila maraming mga migrants, no, from all over yung mga nations na neighboring nations nila. Kasama doon yung Cyprus, kasama po yung Ethiopia. Perhaps Ethiopia was the most farthest, or India, no? Yung pong Iran, Iraq, Syria, no? Pumupunta po sila dito para magkaisa sa araw ng Passover kasi one of the high holidays na kailangang required ang mga lalaki na pumunta sa templo ay ang Pesach or yung Passover. So, kailangan nilang pumunta lahat from 21 years old, no?
ay kailangan po nilang pumunta doon sa templo para mag-celebrate o para mag-offer ang kanilang offering. So, imagine mo, millions of people ang nandun. At si Jesus, pumunta doon sa templo. Before this happens, no, naalala niyo po na siya po ay nagparada, no? Sumakay siya ng donkey at pumasok siya sa Jerusalem. People welcomes him at sumiyong po sila ng Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. At sabi doon sa ating binasa, umuwi siya. Nag-ikot-ikot siya, umuwi siya sa bahay ng tinutuluyan niya, kila Mary and Martha. Tapos kinabukasan, di ba, pumunta ulit siya sa Jerusalem na may nakita silang big tree. Tapos, yun na yung nangyari mga kapatid na within that, ito po ay pang 3 araw na, no, na si Jesus ay bumalik sa templo after niyang pinagtabuyan yung mga nagbebenta doon sa temple courts. No, so, sa mga panahon na yon, hindi siya na-question nitong mga priest. So, imagine natin kung ang negosyo mo ay mayroong i-istorbo sa'yo. Matagal mo nang ginagawa yon. Jesus was, he had been going to Jerusalem ng ilang taon na. No? From the time na siya po ay nag-bar mitzvah, naalala natin yung kwento na nakikipagkwentuhan siya dun sa mga scholars sa loob ng templo. No? From the time na siya po ay nag-bar mitzvah, hanggang sa mga panahon na to, hindi po ito nangyari na siya po ay nagtataboy, no? Hindi po nangyari, this is the second time na nagtataboy siya, pero ang tinanong nung una, question din siya, anong authority mo? Sabi ni Jesus, destroy this temple and I will build it in 3 days. Ngayon, tinatanong ulit siya, sabi, what is your authority? And who gave you the authority? Siyempre, di ba, kung tayo ay mga pulis, mga kapatid, tatanungin mo sino nagbigay, sino ang tatanungin mo yung mga pulis, anong authority nyo para hulihin ako, illegal naman ako dito. Di ba? So, ganon. So, hindi po tayo, tapos kung wala naman tayong kasalanan, bakit tayo hulihin, di ba? Parang ganon. So, ganon po. They are questioning Jesus at hindi po ito, hindi po ito kakaibang question. No? Nakakaranas po tayo ng ganitong question, mga kapatid, na anong authority mo? No? Pero, for the Lord to be questioned, anong authority mo na ipagtabuyan ang aming mga negosyo? No? Anong authority mo na i-turn mo yung mga table ng mga money changers? Anong authority mo para sirain ang aming negosyo? No? Anong authority mo para pakialaman yung templo? In general, bakit ka nakikialam dito? You are not a priest. You are a rabbi, but you are not a priest. You are not a Levite. Jesus was not a Levite. Alam mo ba natin yon, mga kapatid? No, na ang naglilingkod sa templo ay mga Levita. At si Jesus po ay from the tribe of Judah. No? Siya po ay galing sa tribo ni Judah. So, he is not supposed to be doing this. Pero ginawa niya yun. At sinabi niya, nasusulat, ang templo, ang aking tahanan, ay dapat hindi ginagawang ganito. Pero ano pong ginagawa nyo? Sabi niya, mga ginagawa nyong pugad ng mga magnanakaw. Sabi niya. Siyempre, mga priest ay magagalit at binantayan siya. When he came, even though there were many people, nakita si Jesus kasi as according to other gospel, habang si Jesus ay naglalakad, hindi lang siya naglalakad lang. But he was walking, teaching people. No? Doon sa loob doon sa area ng temple courts. He was walking and teaching people hanggang sa lumapit itong mga Pariseo at tinanong siya ng ganito. So, if Jesus was questioned about his authority, ano nga ba talaga ang authority ni Jesus? Di ba mga kapatid? Ano ba talaga? Are we sure that he has the authority to do those things? Kung tayo po ang mga Pariseo, or kung tayo ang mga tao na nakikinig para marinig natin kung ano yung isasagot ng Panginoong Jesus, para makita talaga natin kung may authority siya.
Kung tayo yung mga bumibili doon, na nawala yung mga tinda nila, hindi ka makakapag-offer kasi nawala na yung mga tinda dahil natakot na sila sa ginawa ni Jesus. Sabi mo, hindi pa naman ako nagdala ng aking tupa. Tapos wala na palang binibenta ngayon. Nakakainis naman itong taong to. Ano bang ginawa niya? So we will be a part of those people who will wait na sabihin ni Jesus kung ano talaga yung authority niya. Sabi sa Mark 1, chapter 22, i-present muna natin mga kapatid ang some of the verses that will affirm, no? Tayo po ay bibigyan ng mga verses dito sa, marami pong mga verses sa Bible, especially sa gospel, no? Na magpapatunay talaga that Jesus has the authority to do all those things. Mark 1:22, sabi dito, the people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. So habang nagtuturo ang Panginoong Jesus, makikita po natin yung authority niya kasi di ba, when he command, yung pong mga pinapagaling niya, mga may sakit, ano lamang po yung sinasabi niya? Sabihin niya, get out. Sabihin niya sa mga diablo, lumabas ka sa katawan na yan. At lalabas, hindi niya kailangang sabihin na, in the name of the mayor, lumabas ka. Diba? Kasi ang authority nasa kanya. So, kahit sa kanyang pagtuturo, mga kapatid, kasi anong sabi sa John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So, sinasabi po that the Lord Jesus is the Word. So, if He preach, He is preaching with authority at nakikita ito ng mga tao. No? Nakikita nila, paano mahahalata yung tao na nagsasabi na may authority. For example, tayo, miyembro tayo dito sa church. Meron tayong susi. No? Kung sino yung may susi ka dyan. So kahit may mga nakaupo dyan sa labas, sa pinto, wala silang magagawa kasi pag sinabi mo, slika, ani sa halikanes siya nga. Wala po silang masasabi kasi may authority ka to come. No? Yung salita mo ay mayroon pong authority. And they see your key na magbubukas ka ng pinto. So the Lord Jesus, they see na itong ang Panginoong Jesus, alam niya yung kanyang sinasabi. At alam niya na yung tao na kanya yung salita. Na hindi niya hiniram yung salita. Na unang-una, hindi siya nabulol. Jesus, hindi siya nabulol kailanman sa kanyang magsasalita. At unang-una, He can really use the word to command evil. No? He can really use the word to encourage people. He can really use the word to lift up the souls of the people. At yun ang nakita, sabi ng mga tao, hindi siya kagaya ng mga teachers of the law. Kasi itong mga teacher, yung mga scholar, yung mga pariseyo noong unang panahon, nagtuturo sila, but they are not really sure of what they are doing. Kahit sa kanila, tinuturo lang nila yun, but they don't want to do that. Bakit? Hindi nagre-rema sa kanila eh. At pangalawa, gusto lang nila, sabi nga ni Jesus, gusto lang nila maging kabigatan ng mga tao. Yung mga batas na ginagawa nila, maging kabigatan ng mga tao, pero hindi talaga sila gumagawa. Diba? Sabi dito sa Matthew 28, verse 18, this was, ito po yung sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciple. At sabi niya dito, Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. So, yung authority na to mga kapatid, makikita po natin mamaya as we read other verses, na kung isipin po natin, ito ba authority natin na ito ay binigay lang sa Kanya nung siya po ay na-resurrect? O He has this authority from the very beginning? Kasi sabi niya dito, itong authority na mayroon ako, the authority of heaven and earth has been given unto me. So it was given from the beginning. No? From the beginning of this world. No, it was given. Sabi dito sa John 3:35,
The Father loves the Son and has placed everything in His hands. So it was the decision of the Father to give all authority to the Lord Jesus. No, sabi sa ibang epistle that He is the heir of heaven. At tayo po heir. Tayo ay kasamang tagapagmana ni Jesus. Siya ang tagapagmana. No? At sabi dito, the Father loves the Son, and He has placed everything in His hands. Binigay ng Ama ang lahat ng authority sa kamay ni Jesus. Lahat ng bagay. So if I am not going to choose Jesus, do you think you are not in the authority of the Lord Jesus? If I am going to continue with my life, sabihin, wala kayong karapatan sa buhay ko. Ibig sabihin, wala ng karapatan ang Diyos sa'yo. Sabi nga, di ba, sa isang kwento, sa isang parable, yung isang magsasaka na naghanda ng maraming kamali. Ano ang sabi niya? Saan ko kaya lalagay lahat ng mga ani ko, mga kayamanan ko? Mag-build ako ng mas maraming kamali. Sabi ng Diyos, hangal na yun din, susoli mo na yung buhay mo sa akin. So, sino yung may authority? Ang Diyos. No? Pag tinawag tayo ng Diyos, we cannot do anything. Sabi dito sa John 17:2, for you granted Him authority over all people, that He might give eternal life to all those who have given Him. You have given Him. So ito pong John 17, mga kapatid, the whole John 17, sa lahat, sa buong Biblia, ang John 17 lamang po, yung recorded na prayer ni Jesus, except dun sa prayer niya sa Gethsemane na sinabi niya, let this cup, be taken away from me, but not my will, but yours, O God. Pero alam nyo, yung mahabang prayer ni Jesus, especially praying for the people who follows Him, who obey Him, who surrender their lives to Jesus, makikita po natin yon. Yung kahalagahan ng mga tao yun, yung pagmamahal niya sa mga tao, iniligtas niya. Dito sa John chapter 17. As we read this, makikita po namin, ito pala yung puso ng Lord para sa akin. Ito pala yun. At sinabi dito na, Panginoon, sabi niya, kayo, Ama, ang nag-grant sa anak niyo, sa akin. Diba? Na magbigay ng kaligtasan sa lahat ng ibinigay niyo sa akin. So, everything, sabi kanina sa Mark chapter 1, na lahat ay ibinigay kay Jesus. So lahat, Jesus can really give the salvation to all people. Pero bakit hindi lahat ligtas? Bakit may impyerno? Bakit may pumupunta sa impyerno? Bakit may nakikihalo sa mga diablo na dapat ang impyerno ay para lang sa kanila? Because people who doesn't like the Lord Jesus, walang ibang kalalagyan sa kanila kundi impyerno. Pero di ba, everyone is entitled for eternal life. Pero not everyone choose eternal life. Everyone is entitled to praise the Lord. Everyone has a space, a chance to praise the Lord, to serve God, to give Him the glory. Pero not everyone chose that path. Konti lang ang pumipili, especially now. Ngayon, di ba, ang daming mga bagay ang pwedeng maglibang sa tao. Naalala ko lang, way back 19 years ago, sa Israel. Ang hirap ng buhay noon, mga kapatid. Kahit lang yung makatawag ka sa Pilipinas, you have to exert effort para pumila sa mga telephone booth. Diba? Kahit umuulan, tapos kailangan detalyado yung listahan mo para yung card mo, matipid mo. Walang chismis-chismis nun sa pagtawag sa Pilipinas.
Kung ano lang importante, nagpadala ko, ganito ang mga babayaran, ganito, ano po yung mga pangangailangan nyo? Isang, kumusta lang, mabuti naman, okay na, tatawag na lang din ako ulit pag may card na ako. Ganon dati. So, we have to take effort, pero alam nyo mga kapatid, ang mga tao dun sa bahay, ang mga mitapelit, mga caregivers, wala pong mga telepono. Ang mga employer lang may telepono. At pag nakita ka ng employer mo, pinaka-generous na yun pag mayroon kang karapatan na gumamit ng telepono. Generous na yung employer mo. Pag may TV ka sa loob ng kwarto mo, talaga, pag kukwentuhan ka na, yung mitapelit na yan, may TV siya sa loob ng kwarto niya. Tapos pinapagamit siya ng telepono niya. Kasi ang mahal ng telepono nun. Pero alam niyo kung anong kagandahan nun. Sa ganung sitwasyon, ang church ng puno. Kasi walang ibang libangan eh. Tao. Ang employer mo lang lagi mong kasama. Wala kang napapanood kundi yung The Bold and the Beautiful. The Young and the Restless. Na hanggang ngayon, pinapanood pa rin ng mga matatanda. No? Pinapanood pa rin nila. Yun yung mga pinapanood nun. 6 Feet Under. Naalala niyo po ba yung Sister Trace? Napapalabas na yun. So yun yung mga pinapanood. Hindi ka naman mag-i-enjoy sa news nun, lalo na kung hindi mo naiintindihan ng Hebrew. Kasi puro sila talking. So, di ba, mahilig sila sa ganun. Hindi kagaya sa Pilipinas na may mga time show, mga ganun. Hindi pa yun uso dati yung mga big brother. Dito sa Israel, yung mga dancing. Wala pa noon. Basta talk show lang, mga ganun, mga pagluluto. Pero mga kapatid, nakakatuwa doon. That an ordinary worship service of the church ay umaabot po ng 100 katao. Pag nag-40 yung laman ng church, konti na yun. Konti na. Diba? Kasi uhaw ang mga tao sa makakita ng ibang mga tao, na mga fellowship yung iba. So saan to nangyayari sa mga panahon na to? Nangyayari ito sa mga panahon. Nangyayari yung ganong sitwasyon sa mga panahon, sa mga lugar na wala silang internet. The churches are still full, no? Yung sa mga lugar na hindi pa talaga masyadong malaya sa internet. Pero tayo, di ba? Dahil maraming umaalim sa'yo eh. Minsan nanonood ka lang ng reels, nakakaisang oras ka na pala. No, kakaganyan-ganyan mo. Tapos kung ano-ano yung napapanood mo. Lalo na kung hindi ka mapili sa pinapanood mo. Panunurin mo lang kung paano yung mga kalokohan ng mga tao na nag-reviews. Kung ano yung gusto nilang ipapanood sa'yo. No? Mga kapatid, kailangan po natin magipagbuno sa mga panahon na to. At patuloy natin alalahanin that you were given by the Lord, by the Father, to the Son. Mahalaga yun, the Creator of heaven and earth, the Father gave you to His Son. Isa ka sa minana ni Jesus. So nasa sayo na lang yun kung talagang siseryosohin mo. Ang pagiging Panginoon ng Panginoon Jesus sa buhay mo. Ang pagiging tagapagmana mo kasama si Kristo. No? Tagapagmana tayo, mga kapatid. Sabi dito sa Ephesians chapter 1, verse 19 to 23. And His incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come, and God placed all things under His feet, and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in everything. Nakakatuwa no mga kapatid, minsan takot po tayo sa authority ng iba, yung may mga authority.
na alam natin we are under their authority. For example, ng ating mga employers. Minsan, naiilang tayo sa kanila or natatakot tayo, kaya minsan, okay na sa atin na hindi tayo mag-church. Kasi, di ba, kaysa makipag-argue ka sa kanila, huwag na lang. Tanggapin mo na lang yan. Anyway, you are paid. You are being paid kung mag-i-stay ka. Di ba? Paid ka. Kaya, okay na yun. Pero alam niyo po ba yung sinasabi dito sa verse na ito, mga kapatid? Sinasabi po sa atin at pinapaalala na ang Panginoong Jesus ang mayroong dominion sa lahat ng power, ng authority from heaven and earth. Lahat ng ruler from the past, the present, and the future. Siya yung may dominion. Ibig sabihin, He is sovereign over all authority. Kahit anong klase pang kalakasan or power, kapangyarihan ng mga taong susunod, the Lord Jesus will remain the most powerful. Kung siya yung pinaglilingkuran natin, huwag tayong matatakot sa mga maliliit na authority. We have to have the heart of the disciples who said, it is better to serve God rather than men. Pag hinahamon yung atin pong gustong gawin para tayo ay makasamba sa Panginoon, huwag natin yung ipagpapalit kahit gaano pang hamon, mga kapatid. Kasi kung otoridad lang din ang pag-uusapan, the Lord Jesus has sovereignty over all authority from the past, present, and the future. No? Siya na pinapakilala sa atin ng salita ng Panginoon. So if we are preaching the Word of God to other people, at tatanungin ka, ano karapatan mo? Tayo, we can tell, I have the authority from the one who is sovereign over all. Huwag tayo matatakot. No? At pag sinasabi, ano ba yung ginagawa niyo sa church? No? Hindi ko kayo maintindihan kahit may gera, gusto mong lumabas. No? Because we wanted to choose the will of God. We wanted, diba, we are really excited to come into the presence of the Lord with brothers and sisters, with the brethren, na sumamba sa Panginoon. Kasi nauunawaan natin kung sino ang Diyos. Kaya nananabit tayong gawin ang kanyang kalooban. Philippians 2:9, sa 19, sabi ni, 9 to 11. Sabi dito, therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So, sino ba yung dapat i-exalt? The Lord Jesus. So, kung yung mga Pariseo, mga teachers of the law, ng panahon ni Jesus ay nagtatanong, siya pala talaga yung may authority ng lahat. And every knee will bow in heaven and on earth. So yung mga angels, mga kapatid, walang problema sa kanilang mag-bow sa Panginoong Jesus. Sa atin may problema minsan eh. When you don't obey the Lord Jesus, it means that your knee is not bowing to this God. That you are promoting what you want. Di ba? If you disobey the Lord, it means that you bow to yourself or to your pangarap or whatever the reason kung bakit hindi ka makasunod sa Diyos. Maybe it's also kasalanan. Yung kasalanan ang sinasablitan mo ng sarili mo kaya hindi ka makasunod sa Panginoon. Mga kapatid, ngayon na pinapaalalahanan tayo ng Lord, we should obey our God. No? We should, tayo mismo, tayo na mga mananampalataya na nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus, we should not be
doubtful, naluluhod at mag-submit ng ating mga buhay sa Panginoon. Balik po tayo sa ating pong verse. From verse 29 to 33. Sabi dito, Jesus replied, I will ask you one question, answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things. May mga panahon, di ba mga kapatid, na kailangan po natin ibalik yung question. At ang Panginoong Hesus, ganito po yung kanyang sinabi for them to realize kung anong authority mayroon ng Panginoong Hesus. At ang question ng Panginoong Hesus, sabi niya, tell me, sabi niya dito, John's baptism wasn't from heaven or of human origin. Tell me. So, nakikita po natin yung kanyang salita. There is authority. Tatanungin ko kayo, sabihin niyo sa akin. Di ba? May authority yung kanyang salita. And Jesus is really like this when He is speaking to the people na inaakala nila sa sarili nila ay may authority sila. Di ba? So, ganito po siya makipag-usap sa mga Pariseo kasi ang akala ng mga Pariseo to, sila yung may-ari ng templo. Sila ang manager ng templo. Perhaps sila yung manager, pero si Jesus ang owner. Sabi dito, they discussed it among themselves and said, if we say from heaven, He will ask then, why didn't you believe in Him? But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John really was a prophet. So they answered, Jesus, we don't know. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing this thing. So, mga kapatid, no? Ang question, baptism po ni John the Baptist. No? Saan ang nagaling yung authority? So, hindi po sila naniniwala kay John na siya po ay propeta, but many people believe that John was a prophet. No? Naniniwala po sila na si John ay propeta. Pero marami ang hindi, especially itong mga Pariseyong to, hindi sila naniniwala. Kung sasagutin nila si Jesus na galing sa heaven, sabihin magiging totoo sila, galing sa heaven. Sabihin ni Jesus sa kanila, hindi kayo naniniwala kay John. Galing pala siya sa heaven, yung sinasabi ni John na ako yung Messiah, ba't hindi niyo pinapaniwalaan yun? So ayaw nilang maipit, sabi nila, sabihin kaya natin na hindi siya totoo, di ba? Sabihin kaya natin na human lang origin. Yung pinanggagalingan ng pananampalataya ni John ay galing lang sa gawa-gawa ng tao. Kasi marami ng mga panahon na yung mga false prophets. Sabihin natin, natatakot naman sila baka mag-alsa yung mga tao na naniniwala kay John the Baptist. So, anong sagot nila? Kasi sabi doon sa libro ng Luke, sabi nila baka mag-alsa sila at patayin tayo. Bugin tayo, baluin tayo. So, natakot sila doon. Kaya ang sinabi nila, hindi namin alam. Diba? Playing safe. Hindi namin alam. So, alam niyo mga kapatid, yung mga tao na ayaw talagang manampalataya kay Jesus, when you are discussing with them about the salvation, i-close ka nila na parang walang karapatan yung Diyos sa kanila eh. Sabihin nila, okay na yun na ikaw ay naniniwala, huwag mo na akong isama. Huwag mo na akong isama-sama dyan. So, ganun po yung naging sagot nila. Tingnan natin, di ba sabi ni Jesus, wala rin akong sasabihin sa inyo kung saan galing yung authority ko. Sabi dito sa John 10:24 to 28. Sabi dito, the Jews who were gathered around him saying, how long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The works I do in my Father's name testify about me, but you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So alam niyo mga kapatid, kung sino pala yung hindi nakikinig? Dahil hindi sila tupa ni Jesus. So wala silang interest. Sabi niya ilang beses nang pinakita ko ang kapangyarihan ko.
Hindi kayo naniniwala kasi hindi kayo mga tupa ko, hindi kayo nakikinig. So napakahalaga na nakikinig tayo sa Panginoong Jesus. If we consider ourselves follower of the Lord Jesus, nakikinig dapat tayo sa Kanya. Sumusunod tayo sa Kanya kasi sabi niya, my sheep know my voice and they follow me. Tayo, hindi ka nakikinig kasi hindi ko kayo mga tupa. Yun pala yun. Yun pala yun. So kahit anong makita nila, because they don't want the Lord Jesus to be their Messiah, hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Yun ang problema, mga kapatid. Unbelief. Sabi ni Isaiah 1:3, sabi dito, the ox knows its master, and the donkey its owner's manger. But Israel does not know, my people do not understand. So itong mga religious people, hindi nila nakikilala yung may-ari sa kanila. Diba? Sabi dito, buti pa yung ox, yung donkey, kilala yung mga may-ari sa kanila. Pero kayo, hindi nyo ako kilala. Diba? Sabi niya, Israel does not know. Sinong Israel? The 10 tribes. Yung tinutukoy doon ni Isaiah. Balik tayo sa Colossians, and this will be our last verse, mga kapatid. Colossians 1:15-20. Sabi dito, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Nakita po natin, He is the firstborn over all creation. Ibig sabihin, nandun siya before the beginning. Sabi nito, for in Him all things were created. So, para sa Kanya ang creation. Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Lahat pala yun. Si Trump, under the Lord Jesus. Si Netanyahu, under the Lord Jesus. Si Kamini, he is worshiping other God, but he is under the authority of the Lord. Sabi ito, all power, visible or invisible. Ano yung mga invisible powers, mga kapatid? Kagaya ng power ng mga spirits. Under sila ni Jesus. Jesus know them and they submit to the Lord. Kaya nga nanginginig yung mga sinasaniban, di ba? Ay mga kapatid, no, tayo po, hindi po tayo manginginig because the Lord is the possessor of our life is the Spirit of the Lord. Sabi dito, He is before all things. And in the beginning, and in Him all things hold together. In Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn among the dead. So that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Him all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. So mga kapatid, if we want to be reconciled to the Lord, if we are not yet reconciled to God, and we wanted to be reconciled to the Lord, ano pong gagawin natin kung pasakot tayo sa Panginoong Jesus? At dapat, kagaya ng sinabi sa John 10, if we are really His sheep, we should hear Him, we should listen to Him, and we should obey Him. Amen? Amen po mga kapatid. Praise the Lord. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Ano po yung mga nangyayari sa paligid natin. No? Anyway, we are being taken care of by our God. Tayo po lahat ay tumayo. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, for your goodness. Thank you for your words, Lord God, that you have opened the word in our presence. Thank you
that we are free to hear your word, Panginoon. Dalangin po namin naman na sa lahat ng aming pong mga pag-aalinlangan, sa lahat ng unbelief, O Lord God, we pray na tunay nga po, Panginoon, kayo yung tunay na pumuno sa amin, pagbago sa amin, Lord. We know, God, that we should believe you by faith, but you have given us many things, Lord, to prove that you are the true God, the supreme, O Lord God, supreme over all creations, over all authority, power, and dominion of this world, Panginoon. Marami po kami, Panginoon, kinatatakutan, but Lord, we just surrender every fear, Panginoon, sa inyong harapan. Dalangin po namin at tunay nga po ang kapayapaan na sinasabi nyo, a peace that passes all understanding. Siya nga po namin patuloy na maranasan, Lord God. Peace na hindi po ito normal sa mga tao, Panginoon, but Lord, we know that you will continue to work in our lives, Lord God. We will see beyond, Lord God, what the naked eye can see. We will see, Lord, beyond that, na patuloy na mananampalataya sa inyo po mga ipinangako sa amin, Panginoon, sa kalangitan. Father, we thank you, Lord. Patuloy po namin dalangin, Ama, na tunay nga po ang kayamanan na mayroon kami sa pamamagitan ng pagpili ninyo sa amin upang kami, Panginoon, na ibigay sa Panginoon Jesus ay tunay, O Lord God, na nagpapasalamat kami doon, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon Jesus, that you have given your life for us. You have saved us. You consider us. Kami po na hindi po namin kayo inalala mo po na sa aming mga buhay. Ngunit, O Lord God, tinawag niyo kami, pinaunawa niyo ang iyong salita, pinaunawa niyo na kami, Panginoon, ay mga makasalanan, at papunta kami, Panginoon, sa punishment. Thank you, O Lord Jesus, that you have given us that life, Lord, life eternal, life full, life to the fullest, O Lord God, life with abundance, O Lord God. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us all the way, every day of our life, strengthening us, reminding us of your verse, of your word, Panginoon. Dalangin po namin na sa lahat ng aming pinag-aralan, maalala po namin ito, na tunay nga pong patuloy kaming magkakaroon ng boldness, ng confidence, because we know that our God, our Lord, is the one who created the heavens, the earth, the one who owns everything, the one that all power and authority is under Him. And there is no one na tunay nga pong totoong Diyos, kundi kayo. Maraming salamat ulit sa mga salitang ito. We glorify your name, we praise you. In Jesus' name, Amen.